Magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko lamang pong pag-usapan natin yung nangyari pong prayer rally, candlelight prayer rally kahapon po sa may Cebu. Bali, nakita ko po kasi sa mga litrato na naglabasan. Actually, nag-post na nga ako ng picture na yun kahapon. Kahapon nag-post ako na binagyo nga sila doon, inulan sila. So, itong ulan na to, senyales ba to na hindi pabor ang universe sa kalokohan na prayer rally nila. So, bago po natin pag-usapan yung mga nangyari doon, kung sino-sino po yung mga umattend doon, gusto ko lamang po sanang sabihin na pag sinabi nyo kasing prayer rally, sana kasi huwag nyo nang gamitin yung word na prayer rally. Kasi nga, di ba sabi nila, yung prayer rally na yun is para sa people's initiative. So, instead na prayer rally yung word na gamitin nyo, ibahin nyo na lang kasi hindi naman siya akma dun sa pinaka-main agenda ninyo, no? Dun sa event nyo kagabi. So, ito po muna ipapakita ko. Ito yung isa sa mga sinabi po ni Mr. Baste Duterte. 20 kilo na bigas na pinangako daw po ni President Bongbong Marcos. Yan po, as per ano po yan, Mr. Baste Duterte. Mostly kasi ng mga statement niya doon is Bisaya po. So, hindi ko siya masyado naintindihan. So, may mga nag-translate lang, and then yung iba naman, yung SMNI, nag-post sila na, yun nga po, regarding dun sa statement niya na 20 kilo, ano daw po, big scam, or isang scam, ang 20 kilong bigas. So, una sa lahat, paano siya magiging scam? Hindi naman po siya pinangako. Pangarap po ni President Bongbong Marcos na maging 20 pesos na lang ang kilo ng bigas. Kahit sino naman papangarapin yun eh. Sa hirap ng buhay ngayon At alam nyo naman po na yung inflation, hindi lang po sa Pilipinas nangyayari. Sa buong mundo po yan. Kaya nga, si President Bongbong Marcos ginagawa niya ang lahat. Diyan lalo na sa Department of Agriculture. Para po mas maiangat natin ang antas ng mga magsasaka. Para po makatulong tayo sa mga magsasaka. Kasi doon po yun magsisimula. Kung gusto talaga nating matupad yung 20 kilong bigas na yan, doon yan magsisimula eh. Siyempre, kailangan tulungan mo muna yung mga magsasaka. Kasi sila yung nagpapakahirap eh. Gumagawa ng paraan para may makain. Kasi, di ba nga sabi ni President Bongbong Marcos, ang mga magsasaka ang nagpapakain sa atin. Pero sila yung hirap na hirap. So, balikan po natin ulit yung sinabi nga ni Mr. Baste Duterte na scam daw po, malaking scam. Yung pangako daw ni President Bongbong Marcos na 20 kilo ng bigas. Una-una sa lahat, hindi yan magiging scam. Alam mo kung ano yung scam? Scam yung mga nagpupumilit na nagsasabing pinangako yan ni President Ferdinand Marcos. Ano yun? Nag-aral kayo? Hindi nyo alam yung difference ng pangako sa pangarap? Nag-aral kayo, tapos ipipilit nyo pa rin na pareho lang yung ibig sabihin ng pangako at saka pangarap? Ano yun? Ang laking difference po nun. Hindi naman basta-basta mangangako yan si President Bongbong Marcos nang alam niyang hindi naman kaya. So, isa na yun dyan. Yung sa bigas na yan, na wag niyong ipilit na ipinangako yan dahil hindi. Magkaiba po yun. Kung nag-aral kayo, alam nyo ang difference ng pangarap at pangako. Kung nag-aral kayo at kung iniintindi nyo talaga. Pangalawa po, yung sinabi ni Mr. Vic Rodriguez na sinusuportahan, kasi isa siya sa mga parang malapit kay President Bongbong Marcos nung kampanya. Tapos ngayon nga, nandun na siya sa mga Duterte. Ganyan ba talaga pagka nawala sa posisyon? Ang tanging choice mo na lang is kalabanin yung administrasyon na nagtanggal sa'yo sa posisyon. Hindi mo ba naisip kung bakit ka natanggal sa posisyon na yan? Kung ano ba yung mali mong ginawa. Kasi hindi ka naman basta-basta matatanggal eh. 'Di ba? Lalo na kung sinasabi mo, kiniklaim mo na close kayo ni BBM na isa ka sa malapit. Dito po iiral yung kahit sino ka pa
Kahit kaibigan ka pa, pag may mali ka, hindi pwedeng i-tolerate, dun po yun papasok. Hindi po konsentidor si President Bongbong Marcos. Kasi kung konsentidor yan, yung mga bumaliktad sa kanya na may mga ginagawang hindi maganda, edi sana nandyan pa yan, nakapwesto pa yan ngayon. Di ba? Ang dami niyan eh. Sino-sino ba yung mga bumaliktad kasi walang nakuha posisyon? Kasi nag-expect sila. 'Di ba? Kung from the beginning hindi ka nag-expect na may kapalit yung pagsuporta mo, hindi ka masasaktan. 'Di ba? Katulad ng mga ibang matindon. Next po yung sinabi naman ni Mr. Harry Roque. Isa sa mga sinabi niya is yung prayer rally nga po na yan is kasi nga hindi sila pabor sa People's Initiative, 'di ba? Kaya po nila sinimula ng PI. Sabi nga ni kayo siguro no, hindi kayo pabor. Si Mr. Ex-President Duterte nga nagsabi siya ng statement, 'di ba, na okay na siya. Okay na siya diyan sa People's Initiative. Pero may but 'yon. So mamaya ko na po 'yan banggitin. Yung kay Mr. Harry Roque, ganun din po. Mga kaibigan, marami rin akong sumuporta kayo na kami daw ng kampanya. Dito sa entablado. Alam naman namin na antay kayo. Sumuporta kayo ng kampanya. Nung wala kayo sa pwesto, unang-una, ano na nangyari? Ganun din. Nanaluklok, Puro paninira. Lahat na lang kahit may mabuting ginawa or may mabuting ginagawa yung pamahalaan. Ang pinaka tawag dito, ng taong bayan sa mga Duterte. pinaka pinagtutuunan nyo ng pansin, yung mga maliliit na bagay na hindi naman talaga kailangan gawing big deal. Hindi mo pwedeng sabihin na bumoto kami, binoto namin si Inday. Kasi yun yung panawagan ni President Bongbong Marcos Unity. Kaya bumoto kami, kaya binoto namin. Yun po yung dahilan. Sumuporta din naman ako. Pero syempre, hindi ako papayag na gaganyan-ganyan ninyo si President Bongbong Marcos. Nasisiraan nyo na lang. Tapos purong hali lang yung nakikita nyo. Actually, hindi nga big deal yung mga nakikita nyong mali Kumbaga, hinahanapan nyo na lang ng butas. Kasi nga, wala talaga kayong maibato. Kumbaga. So, hahanap na lang kayo ng maliit na butas or babalikan nyo na lang yung mga dating naging issue, tas yun na lang ipupukol nyo sa amin. Kasi nga, hindi nyo na maribatan ng maayos Diba? Ito naman po yung yung statement naman po ni ex-President Duterte na yun nga, sabi niya, gulat nga ako bumait. Diyos ko, hindi ko ina-expect yun Pero 'di ba? Siguro kasi ang laki ng impact nung ginawa nilang prayer rally sa Davao. Sobrang laking impact nun kasi biruin mo, ex-president, mambabastos ka ng current president ngayon, ng kasalukuyang presidente ngayon. 'Di ba? Dati ka ng presidente Portar changes in the Constitution. Parang pinapakita mo lang na wala ka talagang respeto. Whatever. Even in the terms. Diba? Yun lang yung pinapakita, pinapatunayan mo sa amin. Tanang chapter diha. Pati na. So yun nga po, sabi ni ex-president Duterte na termino sa agree na daw siya sa okay ko. People's Initiative. Basta, pero daw, yung hindi daw dapat, kumbaga, basta hindi tatakbo si President Bongbong Marcos or hindi ang magbebenepisyo ng People's Initiative na yan ay ang mga Marcos. Hindi sila. So, sino pala dapat? Sino pala ang dapat na magbenepisyo ng People's Initiative dyan sa, sa mga politikong yan? Kayo? Yun ba yung gusto mong sabihin sa amin? Naapayag na ako kasi baka 2018 si na yung tumakbo. Siyempre, People's Initiative, advantage yun sa kanila. Kasi pwedeng ma-extend yung termino, di ba? Hindi mo na lang sabihin direkta na payag na ako basta kami makikinabang. Kailangan mo pang talagang banggitin palagi si President Bongbong Marcos, na wala namang pakialam sa inyo kahit anong mga sabihin nyo dyan. Kasi tandaan nyo, kahit anong mga pinagsasabihin nyo negatibo,
hindi bababa sa level ni si President Bongbong Marcos. Kasi yun yung totoong may pinag-aralan. 'Di ba? Ako hindi rin naman ako perfecto eh. Pag naiinis ako, pumapatol din ako. Pero may mga bagay na dapat patulan at may mga bagay na hindi na dapat pag-aksayahan ng oras. Ganun yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Hindi naman kayo, gold na para pag-aksayahan niya ng oras. Ang dami niyang trabahong kailangang unahin. Kayo, ang dami niyong time para mambash. Yan na lang ba yung iaambag nyo? Mambash na lang ng mambash? Kikwestiyonin nyo pa yung Pangulo. Busy yan nagtatrabaho. Hindi katulad nyo. O yan guys ha. Kay ex-President Duterte na nanggaling yan. Bumait nga. Kasi nga compare dun sa last prayer rally, compare sa ngayon, hindi na siya nagmura. So ito yung sabi niya po. Susuportahan niya na daw po ang Chacha. Magbago na naman ang isip, no? Susuportahan din daw niya si President Bongbong Marcos. Kampante daw siya. Wala pa naman daw siyang nakitang mali na ginagawa or big mistake na ginagawa ni President Bongbong Marcos. Pwede daw yung mga nasa baba niya or yung mga tao niya na iba sa pamahalaan. Yan ha, iba na naman yung statement niya. Baka sa susunod sa makalawa, ano na naman ang gagawin niya? Maninira na naman siya. Ang bilis magka-amnesia. Eto pa. Prayer rally. May mga kumakaldag. Natawa ako. Natawa ako dun yung may mga sumasayaw. Grabe, buhay na naman sila Dahil ata dun, kaya may mga nadagdag na pumunta. Dahil dun sa mga pasayaw-sayaw ng mga dala-dala na ni Mr. Willie Revillan Ganun ba dapat ang prayer rally? Hindi ba dapat nagninilay-nilay kayo? Hindi ba dapat magdasal kayo? Na mapabuti ang bansa? Kasi kung concern talaga kayo sa Pilipino, hindi ganyan yung, hindi political rally kasi yan, hindi siya prayer rally. Political rally. Huwag nyo nang pagandahin. Kasi hindi naman tanga yung mga tao. Huwag nyo na masyado ng gamit na gamit yung prayer rally. Hindi naman prayer rally yung nangyayari. Kumbaga, kabaliktaran. Ibang-iba yung sinasabi nyo sa ginagawa nyo, sa kilos nyo. 'Di ba? Saan ka makakakita prayer rally? May mga sumasayaw dyan ng mga nakabihis lang na Wala namang masamang magganon. Pero sa prayer rally talaga? Doon nyo talaga itatapat? Parang hindi naman akma. O sasabihin na naman dyan ng mga supporter niya, pakialam ko. May pakialam ako, syempre. May pakialam ako kung ano yung mga sinasabi nyo hindi naman totoo. Kailangan kong makialam. Kayo nga nakikialam sa administrasyon ni BBM. Tapos gusto nyo, diktahan ako? Or diktahan nyo yung ibang mga vlogger dyan na pinapakita lang naman yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Kasi wala namang ibang gagawa nun kundi yung mga sumusuporta sa kanya, yung mga totoong sumusuporta lang sa kanya Di ba, mababalitaan mo ba na may mga gantong pinirmahan si BBM na batas or may mga gantong proyekto si BBM kung hindi ibabalita ng vlogger yan? Maliban sa RTVM tsaka PTV? Di ba, hindi naman malalaman yung iba magugulat na lang, ay may ganito pala, ay may ganito na palang batas, may ganito na palang programa. Di ba? Tapos magko-comment kayo dyan ng negative. Kaysa pagtuunan nyo ng pansin or mag-comment kayo ng negative dyan sa mga nagbablog na sumusuporta kay BBM. I-criticize nyo yung mga ginagawa ng mga sinusuportahan nyo. Kasi kung ako din, tapos ganyan yung biglang maging ganyan yung sinusuportahan ko, iko-correct ko din, syempre. Hindi ako kakampi or hindi ako susuporta sa mga taong mali na nga yung ginagawa,
ay sige, ikaw pa rin iboboto ko. Yung mga ganong bagay. Hindi. Hanggat para sa ikabubuti ng bansa, susuportahan namin si President Bongbong Marcos. Huwag kayong manood ng vlog namin kung ayaw nyo ng mga nakikita nyo. Kasi wala namang pumipilit sa inyo eh. Sinabihan ko ba kayo, o panoorin nyo ako ha. So yan lang guys, patuloy po tayong susuporta sa administrasyon ni President Bongbong Marcos para sa ikabubuti at ikauunlad po ng ating bansa. So, don't forget to like this video at syempre po, i-share nyo na rin po sa mga supporter po dyan ni President Bongbong Marcos na hindi po alam yung mga nangyayari po sa ating bansa. Bali, nag-update po ako everyday ng mga videos dyan po sa YouTube, Facebook, at saka sa TikTok. Bali, yung mga ina-upload ko po is mostly po yung mga proyekto po ni President Bongbong Marcos. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyong lahat.